Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American Heist action thriller film noong 2022 na pinamagatang Ambulance. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang gabi sa Los Angeles, at pagkatapos ay makikita ang isang dating Marine at Afghanistan veteran na si Will Sharp. Siya ay nasa telepono kausap ang doktor at nalaman natin na si Will ay kumuha ng appointment para sa kanyang asawa, ngunit ang ospital ay hindi nagbigay ng magandang serbisyo at hindi pa nila ginawa ang medical file ng asawa. Sinabi ni Will sa ospital na ayusin ang kanilang serbisyo sa kanyang asawa dahil nangangailangan ito ng paggamot kaagad. Sinabi niya rin na siya ay isang taong lumaban para sa bansang ito at inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib para sa bansa, kaya dapat man lang ay makuha niya ang pangunahing paggalang at mga karapatan. Pero sinabi sa kanya ng lalaki mula sa ospital na kailangan niyang uminom ng kape at ibinaba ang tawag. Ang kanyang asawang si Amy ay nakikinig sa buong pag-uusap at sinabi sa kanya na wala na siyang tiwala sa sino man sa mundong ito, ngunit nagtitiwala pa rin sa kanyang asawa. Si Will ay labis na nangangailangan ng $231,000 para sa pang-eksperimentong operasyon sa kanser ng kanyang asawa. Kaya tinawagan niya si Danny, ang kanyang adoptive na kapatid at isang panghabang buhay na kriminal. Pagkatapos ay makikita natin ang isang ambulansya na nakatanggap ng dispatch order at papunta sa lugar kung saan naganap ang isang aksidente. Nakita ni Cam na talagang malala ang aksidente. Isang batang babae ang nakaupo sa backseat na may bakal na nakatusok sa kanyang tiyan at ang batang babae ay binigyan ng paunang lunas at pagkatapos ay isinugod sa ospital. Si Will ay pumunta sa isang garahe na puno ng mga magagarang sasakyan na pag-aari ng kanyang kapatid na si Danny na nagpakita at winelcome siya. Parehong masaya ang magkapatid na makita ang isa't isa at sinabi sa kanya ni Will na kailangan niya ang kanyang tulong. Sinabi ni Danny na alam niya na ang kanyang kapatid ay pupunta lamang sa kanya kapag kailangan niya ang kanyang tulong. Pagkatapos ay tinignan nila ang ilan sa kanilang mga larawan noong bata pa sila at inaalala ang mga magagandang araw. Tinanong siya ni Danny kung magkano ang kailangan niya, kaya sumagot ito ng $231,000 para sa operasyon ni Amy. Sinabi sa kanya ni Danny na maaari siyang magkaroon ng higit pa doon kung handa siyang gumawa ng isang bagay kasama sila. Sinabi sa kanya ni Danny na maaari siyang sumama sa kanila sa pagnanakaw sa bangko ng $32 million. Bagamat sa una ay nag-aalangan, sumang-ayon pa rin si Will matapos sabihin sa kanya ni Danny na ginagawa niya ito para kay Amy. Isasagawa nila ang pagnanakaw gamit ang isang delivery truck na kanilang ninakaw at pininturahan. Sumakay sila sa truck at pumunta sa LA Federal Bank. Pumasok sila sa bangko at kinontrol ang lahat, pero may pumasok na pulis na nagngangalang Zack. Pumunta siya sa bangko upang magtanong sa isang teller ng bangko. Nang malaman ang sitwasyon, hinostage siya ni Danny. Isang shootout ang naganap sa pagitan ng isa sa mga miyembro ni Danny at sa partner ni Zack na si Officer Mark. Dumating ang Special Investigation Section ng LAPD at pinatay ang mga magnanakaw maliban kina Will at Danny na umatras patungo sa garahe. Sinubukan ni Zack na tumakas at dahil sa kaguluhan hindi sinasadyang nabaril siya ni Will. Iniwan nila ito at sinubukan ng magkapatid na lumabas sa likod ng gusali pero napapalibutan ito ng mga pulis. Kaya nang hijack sila ng isang ambulansya na sakay ang paramedic na si Cam na ginagamot si Zack. Pagkatapos ng habulan na humantong sa kanila sa isang eskinita, sinubukan ni Cam na tumakas pero nagpas siyang manatili nang magsimulang mawalan ng pulso si Zack. Ang ambulansya ay nakita ng mga pulis at hinabol nila ito. Si Danny ngayon ay tumutulong kay Cam para panatilihing buhay si Zack. Dahil ayaw ni Danny na may mamatay na inosente sa kanyang mismong mga kamay, lalo na't isang pulis si Zack. Pagkatapos ay pinakita ang dalawa pang lalaki na si Poppy at Roberto. Si Poppy pala ay isang matalik na kaibigan ni Will at ng tatay ni Danny. Nakatanggap si Poppy ng tawag mula kay Danny na nagsabi sa kanya na sila ay hinahabol ng mga pulis. Sinabi niya sa kanya na kung tutulungan niya silang makalayo sa pulis, bibigyan siya ng $8 million. Habang si Will ay nagmamaneho at binabangga ang lahat, sinabi ni Cam sa kanila na siya ay nauubusan na ng pang-emergency na dugo, kaya inialok ni Will ang kanyang sariling dugo kay Zack. Pero mas lumala ang problema nila ngayon dahil hinahabol na din sila ng FBI. Nakilala kaagad ni Agent Clark si Danny, kinuha niya ang kanyang team at sinundan ang magkapatid. Nang pinigilan ni Cam si Danny sa pagbaril kay Mark na humahabol sa kanila at nagbanta si Danny na itatapon niya ang babae sa ambulansya, napilitang umatras ang mga pulis nang matuklasan na ang aso ni Monroe na si Nitro ay nasa loob ng kotse ni Mark. Ang FBI agent na si Anson Clark na isang dating kaibigan ni Danny ay inilagay sa kaso. Ang paghabol sa magkapatid ay nakabroadcast na ngayon sa TV, habang si Agent Clark ay pinuntahan si Captain Monroe at sinabi sa kanya na ang utak ng pagnanakaw ay isang kriminal na nagngangalang Danny, ang taong gumagawa ng pagnanakaw nung siya ay 17 pa lamang. Idinagdag pa niya na ang ama nito ay katulad din niya na mahusay kung saan nagnakaw siya ng 6 na malalaking bangko sa kanyang panahon. Sinabi sa kanya ni Clark na kilalang kilala niya si Danny, maaaring kriminal siya pero hindi siya ganun kasama, hindi siya pumapatay ng tao kaya hindi niya papatayin si Zack. Sa halip ay gagamitin niya si Zack para lumayo sa pulis at sa FBI.
Hiniling ng captain na tulungan siya sa kasong ito, habang ang kondisyon ni Zack ay nagsimulang lumala at sinabi ni Cam na kailangan niya ng operasyon ngayon. Tinutukan siya ni Danny ng baril sa muka at sinabing hindi sila maaaring tumigil ngayon. Tinawagan ni Cam ang isa sa kanyang mga kaibigan na doktor na nagsimulang sabihin sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin. Si Cam, sa tulong ni Will, ay nagsimulang magsagawa ng operasyon kay Zack. Sa kabila ng kanyang kawalan ng karanasan, matagumpay na naisagawa ni Cam ang surgery at nasa mas mabuting kondisyon na si Zack. Pagkatapos ay sinabi ni Will kay Cam na hindi niya kailangan matakot dahil hindi nila sasaktan ang sinuman. Nakatanggap ng tawag ang kaibigang doktor ni Cam mula sa captain na nagtanong sa kanya tungkol sa operasyon pero sinabi sa kanya ng doktor na si Zack ay nasa kritikal na kondisyon. Kaya nagpa siya na ang kapitan, hindi na niya lang basta huhulihin ang magkapatid bagkus gusto niya nang patayin ang dalawa. Nalaman na wala palang alam ang doktor na nagtagumpay si Cam sa operasyon dahil naputol ang ugnayan habang nagaganap ang operasyon kaya naman sinabi niya sa kapitan na maaaring mamatay si Zack. Pagkatapos ay inutusan ni Captain ang kanyang mga sniper na pumunta sa iba't ibang lokasyon at patayin sina Danny at Will. Gayunpaman, hindi gusto ni Agent Clark ang ideyang ito at tinawagan niya si Cam upang sabihin sa kanya na papatayin ang magkapatid at hiniling sa kanya na magtago sa ilalim ng stretcher. Sinabi ni Cam na wag nilang gawin ito dahil nagtagumpay ang operasyon at buhay pa si Zack. Pero hindi sila nakinig at sinabi ng kapitan sa kanyang mga sniper na gawin ang kanyang utos. Wala nang choice si Cam kundi sabihin sa magkapatid ang tungkol sa mga sniper. Sinabi niya kay Danny ang tungkol sa planong pagpatay sa kanila kaya mabilis na pinaikot nila ang truck para makalayo sa pag-atake. Si Danny, na napuno na kay Cam, ay nagpa siya na barilin ito pero si Will ay namagitan na naging dahilan upang mag-away ang magkapatid. Samantala, habang nag-aaway, nag-text si Cam sa ahente ng FBI at sinabi sa kanila ang tungkol sa plano ni Danny. Pagkatapos ay sinabi ng ahente kay Cam na kailangan niyang hikayatin si Will na pumanig sa kanya kung gusto nitong makaalis ng ligtas. Si Cam ay muling nagsimulang kumuha ng dugo ni Will upang siya ay manghina. Nang malaman niyang ginagawa ni Will ang lahat para sa kanyang asawa, siya ay nagkunwaring malungkot at pilit na pinapapanig niya ito sa kanya. Sa kabilang banda, makikita na ang mga tauhan ni Poppy ay naghanda na ng maraming ambulansya na katulad ng na-hijack ng magkapatid. Ang plano nila ay magpalit ng ambulansya at lituhin ang mga pulis. Isa sa mga tauhan ni Danny ang tumawag sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa ginawa ni Poppy kasama na rin ang maraming high-tech na armas. Bahagyang nagkasundo ang magkapatid at sabay na nakinig ng musika para mabawasan ang tensyon. Sa ilog ng Los Angeles, hinahabol ng mga helicopter ang ambulansya habang binabaril sila ni Danny. Dumaan sila sa kabilang linya ng kalye kaya lumikha sila ng maraming aksidente. Ang magkapatid sa huli ay nakarating sa lugar kung saan naghihintay sa kanila ang mga tauhan ni Poppy. Bumaba sila sa ambulansya at sinabi ni Danny kay Will na maaari na siyang umalis dahil magiging delikado ang susunod na mangyayari. Sinabi niya din na mayroon siyang pamilyang aalagaan kaya ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero sinabi ni Will sa kanya na mayroon din siyang kapatid na dapat samahan at masaya si Danny nang marinig iyon. Pinapinturahan ni Danny ng berde ang kanilang ambulansya at sa kabilang banda, maraming ambulansya na kapareho nila ang lumabas din sa kalye para lituhin ang mga pulis. Kuminto at pinalibutan ng mga pulis ang isa sa mga ambulansya na naging dahilan para makalayo sina Danny. Pagkatapos ay ipinaalam ni Danny kay Roberto na sila ay ligtas na nakatakas at sinabi sa kanya na dapat na siyang umalis doon. Nag-set up si Roberto ng bomba sa kanyang ambulansya at tumalon paalis at nang malapit na ang ambulansya sa mga pulis, pinasabog niya ang bomba at maraming tao ang namatay. Nang si Roberto ay tumatakbo paalis doon, nakita siya ng isa sa mga pulis at hinabol siya. Pagkatapos, ang mga tauhan ni Poppy ay nagpakalat ng mga machine gun sa magkakahiwalay na mga sasakyan upang magdulot ng karagdagang pinsala. Ang pag-ataking ito ay dapat na distraksyon upang magkaroon ng sapat na oras si Roberto para makaalis doon, ngunit ang pulis na si Mark ay hindi tumigil sa paghabol sa kanya at di nagtagal ay naabutan niya ito. Nag-away ang dalawa hanggang sa mabaril si Roberto at namatay. Nang malaman ni Poppy na patay na ang kanyang anak, labis siyang nalungkot. Sa gitna ng kaguluhan, ang kapitan ay napatay din sa pag-atake. Sa kabilang banda, si Will at Danny ay tumakas sa hideout ni Poppy kung saan hiniling ni Poppy sa magkapatid na iwanan sina Zack at Cam. Si Zack ay nagising na at binigyan niya ng baril si Cam para protektahan ang sarili. Tumanggi si Will sa hiling ni Poppy at pinatay nila ni Danny si Poppy at mga tauhan nito. Sa kaguluhan, aksidenteng nabaril ni Cam si Will gamit ang baril ni Zack. Kaya ngayon, mayroon na silang dalawang pasyente sa ambulansya. Dinala ni Danny ang ambulansya sa isang ospital pero natuklasan nito ang baril ni Zack at nagalit nang ihayag ni Cam na siya ang bumaril kay Will. Sinabi ni Danny na papatayin niya si Cam kasama ang kanyang sarili sa harap ng telebisyon pero bago pa harapin ang mga pulis, si Will na walang ibang pagpipilian ay binaril si Danny sa likod. Humingi ng tawad si Danny kay Will bago siya mamatay. Inaresto ng pulisya si Will na lubhang nasugatan at dinala siya sa loob para operahan. Lihim na ibinigay ni Cam kay Amy ang ilan sa mga perang ninakaw para sa kanyang operasyon. At si Zack nang tanungin tungkol sa kanyang kalagayan, sinabi niya sa kanila na iniligtas ni Will ang kanyang buhay.
Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.